Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang life coach at ka-negosyo partner Ate JB. So for today's video kaibigan, ang topic natin pag-usapan ay napakahalaga. So ito po ay isang nagiging dahilan, ang bagay na ito pag ginagawa nyo po, isa po ito sa magiging dahilan kung bakit hindi kayo makaahon sa kahirapan, kung bakit malulubog kayo sa kahirapan, kung bakit hindi kayo aasenso, at kung bakit hindi talaga kayo yayaman dahil po sa bagay na ito. Kaya dapat huwag nyo pong gawin o iwasan yung gawin yung bagay na tatalakayin natin ngayon. But before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. And please, no, pakishare na rin no. Again, para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, no, allow me to flex, please. Support our kapatid, no, Nanay Tess. My goodness. Support her kaibigan, no. So, bago pa rin siya, maliit pa ang kanyang bahay, kapokasari ko, please support her kaibigan. Magtulungan tayong lahat, no? Please subscribe. Watch the videos and subscribe to Nanay Tess, okay? So, ang kaibigan, pag-usapan na natin ang bagay. Ang bagay na po na ito kaibigan ay utang. So, alam ko kaibigan, alam naman, siguro halos lahat tayo, alam na natin yung masamang maidudulot ng utang. So, yung ibang utang, maganda, yung tinatawag natin na good debt. Meron ding pangit, bad debt. Yung good debt, maganda yun kaibigan kasi makagenerate ng income. Pag umutang tayo, pang-invest, pang-puhunan sa negosyo, okay lang yan. Pero kaibigan, pag umutang tayo, aside from pang-invest or yung makakatulong sa atin, pambalik no, na may income tayo, mangungutang tayo para yung iba, panluho, or yung bang walang income na babalik kaibigan, ay maliban na lang kung mayroong emergency, no, wag naman sana. Naisipan ko ito na, kasi pangit talaga kaibigan, no? Naisipan ko po na gawan ito ng vlog. Siguro alam nyo naman no, si Ate GB ay nagpapahiram, nagpapautang po ng pera with interest. So may kaunting tubo lang naman. So this thing kaibigan, ang bagay na ito ay hindi lang po ngayon nangyari sa akin. Ilang beses na ito nangyari. Kaya naisipan ko na gawan talaga ng video. Gawan natin ng vlog. Actually, kaibigan, yung kaibigan ko, no? Actually, hindi ko talaga siya kapitbahay. Medyo malayo ang bahay nila sa bahay ko. Nang message sa akin, sa messenger, manghiram siya ng pera sa Friday. Nang message siya days before, na manghiram siya ng pera sa Friday ngayon, kasi nga birthday niya. Gusto niyang i-treat. Yan, lumabas sila ng bahay, i-treat ang family niya sa labas kasi nga birthday niya. Kaibigan, maganda po ang kanyang iniisip na i-treat ang kanyang family dahil birthday niya po. Teka lang ha, may dadaan at tricycle. Baka hindi niyo po marinig masyado si Ate GB. Padaanin na muna natin. Ang tindahan, ang sari-sari store ni Ate GB nasa harap kasi ng kalsada, no? So, kaibigan, maganda ang iniisip ng ating kapatid, ng ating kaibigan, no? I-treat ang family sa labas, kumain, mamasyal kasi birthday niya po, kaya uutang siya ng pera kay Ate GB. Ang hindi okay kaibigan, bakit ka uutang para lang tayo kumain sa labas, okay? Alam ko birthday, maganda talaga yun, at kasama pa natin ating family, pero hindi na kailangan kumain ng maraming pagkain o sa mamahaling restaurant. Pwede naman tayo kumain ng hindi masyadong mamahal o sa bahay na lang tayo. Huwag na tayo mangutang dahil birthday natin. Kaibigan, isipin nyo ha, ito kasi, pag umutang tayo, most of the time, kailangan natin bayaran within 1 month. And ito pa, mas most of the time pa, 2 months to pay yung utang. At tulad sa akin, kaibigan, kadalasan dito, umuutang 2 months to pay. Nang umutang sa akin ng pera, no, nang hiram ng pera Ate GB, 2 months to pay. So, kaibigan, isipin mo, mangungutang ka ng 10,000 pesos. Isang araw mo lang yung gastusin. O siguro, 2, 3. Siguro, it's a miracle na. Milagro na lang siguro yung 10,000 mo aabot ng 1 linggo. Tapos, babayaran mo ito within 1 month or 2 months. Ilang days ka lang magsasaya, maghahappy sa inutang mo na pera, pero 1 month to 2 months mong ito bayaran. 1 month to 2 months kang ma-stress. O, diba?
Umutang ka. Yung iba, uutang, malaki pera, 10,000, 5,000. Isang beses lang, ubos na. One day lang kasi nga birthday. Ayan, palibre dito, libre yung mga kaibigan kasi birthday. Isang araw lang, umutan ng pera, malaki, 10,000. Isang araw, ubos na. Tapos, 1 to 2 months, babayaran, mas stress ka 1 to 2 months. My goodness! Yung masaya ka na sana dahil Sabado na sahod mo. Or masaya ka na sana kasi 15 na sahod mo. Pero naisip mo, naalala mo, oh my God, may utang pala ako, di ba? Ito kaibigan ha, ito pa. Pag umutang ka ng pera para kumain sa labas or kahit saan pa, dalhin mo yung family, okay yun. Ano, sarap-sarap kiramdam kasama ating family, nag-enjoy, nagre-relax. Pero kasi ganun, pag umutang ka, isang araw mo lang gastusin, pero hindi mo iniisip na kung sana hindi ka umutang, pwede ka lumabas kasama yung family every week. Pagkasahod mo, or every 15, every 30th of the month, lumabas kayo sa labas, kumain kayo, di ba? Kung ang sahod mo ay lingguhan, sa 2 buwan, sorry, nabulot tayo, sayang inyong linggo sa Ate Debbie, sorry po, ang hirap pag Tagalog. So kung ang sahod mo ay lingguhan, so sa 1 buwan, 4 na beses kayong lalabas na yung family. Sa 2 buwan, 8 beses kayo kakain sa labas. No. Kung ang sahod mo ay 15 or 30, sa 1 buwan, 2 beses kayo pwede kumain sa labas kasi wala kang utang na babayaran, hindi, makakasave pa ka. Or sa 2 buwan, 4 na beses kayong kakain sa labas kasi nga 15 at 30 yung sweldo. So pwede kayong kumain sa labas 3 beses, 4 na beses 1 buwan, o di ba? Kaysa naman uutang ka, bultuhan kasi gusto mong i-treat ay yung family, birthday mo, bultuhan, ubusin mo ang laki ng inutang mo, stress ka. Isang beses lang ka lang magsasaya. Kasama na yung family, isang araw lang kayong naging masaya kasi kumain kayo sa labas, namasyal. Kasi nakautang ka. Hindi mo iniisip, kung wala ka sanang utang, pwede nyo gawin ito. Pwede kayong kumain, maglaag-laag sa Visayan, ano ba yun? Mamasyal sa labas, mamasyal sa mga park, kada linggo, or kahit 2 beses 1 buwan, or 4 na beses 1 buwan, pwede mong gawin ito pag wala kang utang kasi wala kang babayaran. No? Asan ka? 1 beses ka lang maging masaya or 4 na beses ka maging masaya. Kaibigan, maganda naman talaga mag-celebrate tayo ng ating birthday. Pero wag naman ating pilitin kung walang-wala talaga tayo, wag na lang tayong umutang para dito. Ayan, so hindi talaga maganda. Actually, nasabi ko sa nag-text sa akin, sa nag-chat, no, sa aking kaibigan na meron akong pera pero kaunti lang. So, pwede ko siyang pahiramin pero kaunti lang. Ayaw naman niya. Ayaw niya. 3 beses kami ito. Ayaw mo to. Ayaw mo to. Ayan. 3 beses kami nag-usap. Ayaw niya. Gusto talaga niya bulto na pera kasi nga birthday niya. So, siguro nakahiram siya sa iba. Kaibigan, no, mali talaga ang mindset na gano'n. Ayan. Hindi ko naman sinasabi na pag birthday mo, huwag kang mag-celebrate. Pwede ka naman mag-celebrate. Pwede ka mag-ipon, no? Mag-ipon ka ng pera. So, bawat sahod mo, maglagay ka sa alkansiya or sa bangko para sa birthday mo, may handa ka. Malaking handaan sa birthday mo kasi may ipon ka, may savings ka. Huwag ka namang maghanda ng malaki dahil umutang ka. Huwag ganun ang mindset, kaibigan. Nakaka-stress ang utang. Hindi ka makakatulog ng mahimbing. Masaya ka na sana. Uy, bukas, sahod ko na. Tiba-tiba. Tapos naalala mo, may utang ka pala, nawala yung saya mo. Uy, bukas, Sunday, magsisimba kami ng aking family, tapos kakain sa labas, mamasyal kami, dahil Sunday, family day. Tapos naalala mo, may utang ka pala. Yung pang family day mo, yung pangkain mo sa labas, ibabayad mo sa utang mo. No? Kasi pag hindi ka nagbayad, lalong tataas yung interest. O diba, nakaka-stress ang may utang? Maliban na lang kung umutang tayo, uutang tayo, dahil pag-invest sa negosyo, ay okay lang yon. Pero pag umutang tayo dahil sa mga ganito mga bagay, wag na lang. Tayo rin ang mahirapan, family natin ang mahirapan. Proven and tested na ito, kaibigan, kasi ako noon, wala pa akong financial literacy, hindi ko alam ang mga bagay na ito. Noon, umuutang rin ako kasi birthday. Kahit pa walang birthday, may utang ako, tapos walang birthday, tapos renew ko na. Ayan, so, maisip, last payment ko na bukas, uutang ako ulit kasi last payment ko na. Yun yung malaki kong pagkakamali, kaibigan. Kahit wala namang dahilan, walang emergency, no? Thank you so much, God.
wala naman talagang importanteng dahilan, pero uutang pa rin tayo kasi renew natin. Huwag ganun. Pag hindi mo kailangan ng pera at nakabayad ka na ng utang mo, last payment na, huwag kang mag-renew. Huwag kang manghiram ulit. Sakit na natin ito, no, mga Pilipino, siguro ibang lahi rin. Atat na atat tayo. Pag last payment, wow, bukas, last payment, lahat ng utang ko bayad na bukas, uutang ako ulit. My goodness, huwag naman ganun, kaibigan, no? Have freedom, financial freedom. Ang sarap ng walang utang, no? Siguro, malaki ang just mabibili mo lahat ng gusto mong bilhin at palagi mo pa kayong makakain sa labas ng family mo, makakaipon ka pa. Ito ang itong napaka-importante. Ito yung pinaka maganda sa lahat. Pag wala kang utang, malaki ang just na makakaipon ka ng malaki. Kasi yung pera na sana ibayad mo sa utang mo, ilagay mo sa bangko, ilagay mo sa alkansi kasi wala kang utang. O diba? Financial freedom, napakasarap, kaibigan. Take it from me. Noon, lubog si Ate GB sa utang. Ngayon wala na ako utang. Thank you so much, God. Ngayon, pwede ako magsara ng tindahan, kakain kami sa labas, magdi-day off kami. So, kasi wala akong isipin na bayarin. No? Aside from this expenses, ilaw, tubig, ayan, so mga medicines natin. Aside from that, wala na akong ibang iniisip noon kasi hindi ko pwedeng mag-close ng tindahan sa Sabado kasi sa Linggo may maningil ng utang. So kahit pagod, si Ate GB or may sakit, hindi pwedeng mag-close ng tindahan kasi kinabukasan magbabayad tayo ng utang. Ngayon na wala tayong utang, ay pwede tayong mag-close, wala namang maningil bukas. O diba? Financial freedom, kaibigan. Napakasarap, napakaganda. Ayan, so hanggang dito na lang muna ha, kasi pupunta na kami si Francis sa palengke, sa Tabunok Public Market. Kami po ay mamamalingkit, mag-grocery para sa ating dahan. Kasi kita nyo naman, kaunti na lang naman, no? Lagi na nga, tandaan kibin, palagi sinasabi ni Ate GB, hindi mahirap, hindi imposible na masinsong buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Di kasinsong buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Again ha, hindi ko sinasabi na hindi dapat umutang. Pwedeng umutang basta mag-generate ng income, babalik sa iyo, pang-invest, pwede umutang. Huwag naman umutang para lang ito kain-kain sa labas, luho. Huwag naman ganun, kaibigan, din malulog mo ka talaga sa kahirapan. Okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Asin so tayo claim it. Okay? Thank you so much. God bless.